Hello sa ating mga future passers. Andito na naman ako, Engineer Mark Joshua Habot, para bigyan kayo ng mga verbal logical reasoning tips under 10 minutes. Dito sa ating verbal logical reasoning questions, ito ay mga questions na kung saan medyo tricky siyang sagutan. So, kailangan natin dito ng comprehension and understanding para malaman natin or ma-unravel natin kung paano siya sagutan ng mabilis at ng tama. Okay? So, para siya mga somewhat bugtong or mga, tricky questions na kung babasahin mo ng paulit-ulit, nakakalito siyang sagutan. Okay? So, nandito tayo sa ating second episode ng series na ito. Kung hindi nyo pa napapanood yung first episode, ay tignan nyo lang dito sa ating channel. Naka-upload yan. Okay, so ito na yung dalawang tanong natin for today. Yan, sige. Basahin natin itong una. So, itong una, ang sabi, 4 people witnessed a mugging. Okay, so, sabihin natin ang mugging ay parang violent act. Hindi violet, ha? Okay, violent. Okay, so parang hindi ka nais-nais na gawain. Okay? So, ngayon, each gave a different description of the mugger. Which description is probably right? So, dito sa ating question na ito, may isang, yun nga, mugging na naganap or sabihin natin a violent action or anomalya na nangyari. So, may mga witnesses, 4. Okay? Ang tanong, sino sa 4 na witnesses ang tama? Okay? So, kung mapapansin mo, no, lahat naman ng choices, mukhang tama naman yan lahat kasi witness naman yan lahat. Okay? Pero kung i-unravel natin itong question na ito, ang sinasabi niya dito is that, hanapin natin kung sinong tao yung nag-match lahat ng kanilang statement. Okay, yun ang kailangan nating malaman. Okay, so sige, simulan natin kung paano ito sagutan. Para masagutan na ito yung to ng mas efficient, hanapin natin kasi may 4 na witness, ano? Si witness A, witness B, witness C, and then si witness D. So, meron tayo 4 na tao. Lahat sila nagbigay ng statement. Okay? Ngayon, hanapin mo dyan ng mga statement na kung saan naulit siya or paulit-ulit na dinidescribe. Siyempre, di ba, pag paulit-ulit, probably tama yun. Okay? So, sige. Anong word dyan sa A, B, C, at D ang nabasa nyo na naulit? Ano dyan? Okay, tama ano? Yung word na thin. Kung yun man yung na-observe nyo. Naulit siya, no? Sa 3 tao. Okay? O ibig sabihin, majority of the witnesses nakita na yung suspect ay thin. Next, ano pa yung nakita nyong description na naulit? Tama, no? Kitang-kita din siya. Tall. So, ibig sabihin, 3 ulit na nakakita, majority of the witnesses, nakita na siya ay tall. And another one, hanap pa tayo ng isa. Tama. Middle-aged. Yan, nakita nyo rin siya. Okay? So, 3 ulit ang nagsabi na siya ay middle-aged. Ibig sabihin, majority na naman ng mga witnesses ay nakita yun. O, tingnan natin ibang descriptions. Average height. Siya lang naman ang nagbigay niyan. So, hindi yan pwede. Young. Isa lang din naman ang nagbigay niyan, so hindi siya pwede. Average weight. Isang tao lang din ang nakakita niyan, so probably hindi natin yan pwedeng isama sa average ng mga descriptions. Now, ito yung 3 descriptions na sa tingin natin ay ito makakapag-describe doon sa suspect. Siya ay tall, siya ay thin, at siya ay middle age. O, sulat lang natin na tall, thin, tsaka middle-aged. Okay? 3 yan. Ngayon, aalisin natin lahat ng mga in-underline natin na words. Ito ang tanong. Since ito yung 3 descriptions nung suspect, sino sa 3 taong yan na yan ang binigay na lahat ng mga description? Or sino sa 4 na yan ang nakapagbigay nung lahat ng descriptions? Sino? Okay, tama yun ano. So, nakapagbigay ng 3 descriptions na yan ay si letter B. Siya ang nagbigay ng tall, thin, tsaka middle age. Of which is yung statements din naman nung iba. Pero dito ka kasi kay letter B, nasa kanya lahat. Okay? So, yan.
So si letter B ang sagot para dito sa ating first example. Okay, so sige, proceed na tayo dito sa ating next example. Ito, Miss Forrest likes to let her students choose who their partners will be. However, no pair of students may work together for more than 7 class periods in a row. Adam and Baxter have studied together 7 class periods in a row. Carter and Dennis have worked together 3 class periods in a row. Carter does not want to work with Adam, who should be assigned to work with Baxter. So, Tagalogin natin. Si Miss Forrest, gusto niya na siya yung, ang gusto ni Miss Forrest, yung mga estudyante niya ang namimili kung sino yung gusto nilang partner. Kaso nga lang, may condition lang. Hindi pwedeng mag-partner ang mga estudyante na nakapag-work na ng 7 class periods in a row. Magkakasawaan daw kasi nakikita na for 7 times. Okay? Si Adam at si Baxter, nakapagsama or nakapag-study na daw sila ng 7 times or 7 classes. Si Carter at si Dennis naman, 3 times lang or 3 classes lang. Ngayon si Carter ay ayaw makipag-work kay Adam. Okay? Ang tanong, sino dapat ang kapartner ni Baxter? Okay, para hindi ka malito, isulat natin lahat ng pangalan ng karakter. So, si Adam and Baxter. Adam and Baxter. Yung isa naman, Carter. Tapos yung isa naman ay si Dennis. O, ayan. Sige. Ilatag lang natin yung mga condition. Okay? So, sabi dito, Adam and Baxter have studied together 7 class periods in a row. Ang sabi nga sa condition, bawal daw yan. No pair of students may work together for more than 7 class periods. So, therefore, ang ibig sabihin nun, si Adam at si Baxter ay hindi pwedeng mag-partner. Hindi tayo pwede. Okay? So, bawal yan. Next, si Carter at si Dennis, 3 class periods. So, pwede silang mag-partner. Kaso meron pang isang condition dito. Carter does not wanna work with Adam. Ayaw makipag-partner ni Carter kay Adam. So, lagyan din natin yan ng X para hindi malito. Okay, hindi tayo pwede. Okay? Ngayon, sino ang mainam na i-assign kay Baxter? Okay? So, ganito. Isa-isahin natin yung mga possible na tao na pwede nating ma-partner kay Baxter. Check natin kung pwede. Okay? So, sige. Simulan natin kay Adam. Si Baxter ba ay pwedeng i-partner kay Adam? Hindi nga pwede. Kanina ko pa sinabi, no, hindi tayo pwede. Ayun, may malaking X sa gitna nila. So, hindi na pwede si Adam. Makalisin na natin ito. Okay? Next, si Baxter ba ay pwede kay Dennis? Wala namang X. Okay naman sila. Kaso nga lang, kapag pinapartner mo si Baxter at si Dennis, maiiwang magka-partner itong dalawang ito. Si Adam at si Carter. Ang problema nga dyan, mga kapatid, ayaw ni Carter kay Adam. Okay? So, hindi mo pwedeng i-partner si Baxter kay Dennis dahil ayaw ni Carter kay Adam. So, hindi yan pwede. Okay? So, hindi na rin pwede si Dennis. Sorry. Okay? At lalong hindi mo pwedeng i-partner si Baxter kay Miss Forrest. Teacher niya yun. Okay? And that leaves us to the answer, which is letter A. Si Carter ang pwede kay Baxter. Okay? So, pag ipinartner mo si Baxter kay Carter, okay naman, wala naman X sa pagitan nila. At kapag iniwan mo silang magka-partner, maiiwan tayo or maiiwan sa atin yung dalawang character na si Adam at si Dennis na pwedeng maging partner sa isa't isa. So, ang sagot para sa ating second example ay letter A, si Carter. Okay? At dyan nagtatapos ang ating 2 examples pagdating sa verbal logical reasoning. Don't worry, marami pa tayong examples na paparating. Okay? Salamat sa panonood dito sa ating verbal logical reasoning tutorials. And once again, this is Engineer Mark and Joshua Abot. I'll see you guys on the next video.